hindi ko alam guys, the next day, kumbaga pauwi na kami, after na ng shift namin, um, parang tinamaan ata ako ni Cupido dito. Hindi dito. Mahirap dito eh. Dito talaga tinamaan ni Cupido. So yun guys, parang napalingon ako sa kanya sa transportation namin, sa bus namin. And parang nung lumingon ako, nasabi ko agad sa self ko, hala, parang in love ako ata sa kanya na. Parang nahulog na yung loob ko. So, after nun, parati ko na sinacharge yung mobile ko. Maganda sana yung asawa ko. Pag nandito, pwede rin siya konsulta. Kaso, masyadong mahihain siya. Sige lang guys, pag-pasensyahan ako. Magkakaroon din ng time na sasama din yan sa akin sa camera. Ngayon kasi mahirap, hindi talaga siya mahilig eh. Kagaya nga sabi ko, very vocal ako at yun ay hindi vocal na tao. Baga sobrang tahimik, pero hindi masamang pagkatahimik. Mild lang siya. And yun nga guys, so punta na tayo doon. So, doon nga guys, so na in love na ako sa kanya. So, after nun, hindi ko pala alam, birthday niya is June. So, sinabihan ako ng best friend ko, uy, punta tayo doon. Pero in love na ako sa kanya that time, hindi ko lang even sinasabi sa best friend ko. Kasi yung best friend ko, pag sinabi ko sa kanya, lagot ako. Kasi talagang kikiligin yun eh, kasi kinikilig sa amin. So, yun guys, sabi ko, ayoko. Sabi niya, ikaw, in-arrange. Ano ba yan? Pasensya na kayo guys. Sabi ng best friend ko, ikaw talagang inayos yun lahat niya kasi excited siya na pupunta ka at ang lulutuin nila ay Filipino food. Tapos hindi ka pupunta. Sabi ko, hindi ako pupunta doon kasi alam mo namang bawal tayo pumunta sa mga lalaki na accommodation. Sabi niya, sasama naman tayo at buksan naman natin yung pintuan dahil hindi lang naman tayo ang pupunta. Pero mas ikaw yung ini-expect dahil syempre gusto ka niya at ganito ganyan. Sabi ko, ayoko nga. Pero guys, talagang hindi talaga ako pumunta. Tapos yung best friend ko, sabi niya, alam mo ba, ang lungkot-lungkot niya, ba't hindi ka pumunta? Ganito, ikaw talaga, napakaano mo. So, pero parang, I feel sorry din for him kasi in-expect niya talaga ako. Kaso lang nahiya talaga siya mag-approach sa akin. Tapos until one day, tinry niya talagang tumawag sa akin. Day off ko. So, tumawag siya sa akin. That time, day off ko, hindi kami sabay mag-day off. So, tumawag siya sa akin and sabi ko, kasi pag tumatawag yun sa akin dati ini-ignore ko yun. Tapos matutulog talaga ako hanggat sa yung mobile ko mamamatay na sa kakatawag niya talaga. Kaya ngayon ang sabi niya, sana sa next ko natawag, hindi yung operator ang magsasabi na yung tinatawagan mo walang sagot or namatay na lang siya basta-basta. Kasi 30-10 pa yung mobile ko guys, imagine nyo yun. Tapos lumuluma, yung battery talagang mahinang-mahina. Ewan ko ba, after ng birthday niya, parang nalungkot talaga ako at gusto kong i-express sa kanya at mag-sorry, ganito, ganyan. Kasi kumbaga ilan ang taong nagsabi sa akin, uy, ikaw, ba't di ka pumunta ganyan, ganyan. So, tinutukso din daw siya ng kanyang mga friends na may naantay kang tao pero bakit di pumunta, ganun, ganyan. Tapos, after nun, tumawag siya kasi day off ko. Pero, hindi ko rin na-ignore. And that time, nasagot ko yung tawag niya. At doon na nag-start talaga na na talaga siya, nag-reach out siya sa akin kung ano yung feelings niya. Hindi mo siya makitaan yung parang sa public, nakikipag-usap siya sa akin, na-i-express niya yung kanyang feelings kasi nga mahiyain and never siya nagka-girlfriend, kumbaga. Ako din naman, di naman masyadong nagka-boyfriend. Then, mga ano lang, light-light lang, hindi naman
grabe na seryosohan ba. Kumbaga mga papi-papi lang. Uso pa bang papi-papi love? Siya talaga. Never. Kasi yun nga, hindi naman uso sa kanila yun dito, yung boyfriend-girlfriend. Pero ngayon, iba na kasi ditong generation. So, yun nga guys, mapunta tayo doon. Doon, nag-usap kami, doon nag-start. So, yun. Hanggang sa, syempre, nagkakaroon parati siya ng problema sa mobile ko. And doon na siya guys nagkaroon ng chance na kumatok sa aming accommodation. And basta lang may ihatid siya sa akin na may gusto siyang ibigay. Mga konting bagay na para sa akin naman ay malaki na yun. And hindi ko naman hinihingi yun. And kung ano lang yung makakaya niya is yung para sa akin, appreciate ko talaga. At sinisurprise niya ko every time. So yun guys, nag-start na yun after nung sinagot ko na yung tawag niya. Hanggang sa parang matagal yung pag-uusap namin. And doon na talaga nag-start. And lahat ng mga ka-flatmates ko, kilala siya. And take note, siya lang yung ibang lahi ang nakapasok doon sa flat namin kasi nga ayaw ayaw namin na may pumasok na ibang lahi. Gawa nga na syempre mga kasama ko mga Pinay and syempre yung kanilang mga boyfriend or asawa mga Filipino. Syempre minsan di naman po lahat tayong mga Filipino abroad boto sa ibang lahi kasi nga gawa na nga sa may mga record din yung ibang lahi na bad feedback, ganito, ganito. Pero kasi nakitaan din nila yung asawa ko na mabait po at parang marespeto ng mga tao. So, boto silang lahat talaga sa kanya. So, pati sila tumulong na din sa akin and tinulungan talaga nila yung asawa ko hanggang sa naging kami talaga. Katagal magdo-doorbell dyan sa flat namin at alam ko siya na and alam ko may surprise yun. So, na-touch ako sa kanya kasi one time binilhan niya ako ng mobile, yun. So, sabi niya sa akin, eto, wala ka ng excuse sa akin dahil hindi ka na mawawala ng battery. At least lang yung mobile mo na yan, itapon mo na. Yun nga sabi niya sa akin. And eto, wala ka ng excuse na yung mobile mo, wala ng battery, na namatayan ka. So, bilhan niya ako guys ng Nokia 110, yung may flashlight. So, yun guys, ang mobile at pareho kaming mobile. 110. Tama ba? 110. Yun. Hindi high-tech ha, yung mumurahin lang ba na Syempre that time okay na yun, walang problema. So, yun guys. And after nun, doon na nag-start communication. After ng work. Yun, lambingan sa work. Doon na. Hanggang sa nagkakahulugan na talaga yung loob namin. Wala na kaming pakialam sa world. King kami na talaga. So, sabi ko pa nga sa kanya, paano kita sinagot? Sabi niya, sinagot mo ako. Sabi ko, sinagot ko pa, hindi kita sinagot. Joke. Yun na guys, hanggang sa nasagot ko na siya. Hanggang sa naging kami na talaga. Ayun, masaya lahat ng kaibigan namin. And, hanggang sa patuloy na pag-journey namin. Hanggang sa nakasal na namin 2007. And then, yun nga, pumunta dito sa Lipa, 2009, at ang kasal sa culture.
Yun nga guys, and then bumalik ulit, nagtrabaho ng ilang years, ganon. And binigyan kami talaga ni Lord ng bundle of joy, healthy baby boy. So yun guys, hanggat sa, syempre, marami pang mga hardships or struggles ang mga nadaanan namin. So, ganun talaga ang buhay, parang waves. So, nasa atin na yun kung paano natin dalhin. Siyempre, nandun yung adjustments, no? Pagkakaroon ng isang partner ng ibang lahi. Hindi mo talaga ma-avoid yun. Kailangan mo talaga mag-adjust. Lalo na ako, siyempre, kumbaga, hindi po madali na iba ang kinalakihan nating kultura and magkakaroon tayo ng asawa na ibang lahi. Lalo na is, yung lugar nila is mahirap and lahat ng nakasanayan mo and bigla kang lilipat sa isang lugar na wala rito yung mga nakasanayan mo. So, yun ang isang bagay na gusto kong ibigay na advice sa aking kapwa Pinay na kung kayo po ay nasa isang relasyon na kagaya ko, which is mixed marriage nga o mga boyfriend pa lang, kagaya sa lahi ng asawa ko. So, kayo po ay mag-isip talaga ng mabuti and dapat nyo talagang i-research muna kung kaya nyo ba, kung mahal nyo naman po ang isa't isa. Naniniwala po ako, kaya nyo talaga yan. Kasi, hindi lang naman dapat yung isa ang mag-a-adjust. Kumbaga kayo talagang dalawa. At respetuhan lang. And, yun nga guys, yung pag-i-struggle, totoo talaga yun. And, lalong-lalo na, yung, pag-a-adjust po. Lalong-lalo na sa culture nila. So, hindi mo masasabing hindi ka mag-a-adjust. Kasi pag once nandito ka na, talagang mag-a-adjust ka talaga. And, syempre, lalong-lalo na sa pamilya niya, and, syempre, sa mother-in-law, or sa father-in-law, yon doon ka talaga mag-a-adjust. So, hanapin nyo na lang yung weakness ng mga, yun nga, nanay niya, or tatay niya, doon nyo na lang kilitiin. Kasi, wala naman tayong magagawa doon kung hindi sakyan na lang natin. And kung mayroon mang taong talagang minsan sa kadugo nila na mainit yung dugo nila sa atin or talagang ayaw talaga nila sa atin. So, hayaan na lang natin ang mga yun kasi opinion nila yun na ayaw nila sa atin. So, yung importante doon, ipaglaban nyo yun kung ano yung, yung pagmamahalan yung dalawa. And kung talagang mahal nyo ang isa't isa, kakayanin nyo talaga kung ano yung dapat nyong harapin sa magiging future nyo. At laging tandaan na ang pagpunta dito sa Nepal, ang pamumuhay dito sa Nepal ay hindi basta-basta. So, kailangan ready ka and acceptance po is the best answer lang talaga para para ma-overcome mo, huwag kang magsisi ba na ba't ko pa napili to, ba't ko pa kailangan i-make sure mo sa self mo. Hindi kasi yung pagkakaroon ng isang relasyon sa isang lugar, hindi dyan natatapos lang, dyan lang kayo. Kumbaga, mapapatunayan nyo talaga sa isa't isa kung talagang magkasama kayo hanggat sa kung saan kayo nagsimula
katulad sa amin, nagsimula kami sa UAE. So, ngayon nandito na namin kami sa bago naming buhay, lalo na ako. So, dito ko na-test talaga yung self ko, na yung pagmamahal ko sa asawa ko, hindi lang yung para doon sa UAE, sa buhay namin doon sa UAE. Kumbaga dito rin, na-test ko rin na ganun ko kamahal yung asawa ko na kumbaga through hardships sa buhay namin, kailangan ko talaga siyang samahan at hindi ko siya pwedeng iwanan. So yun guys, sa may mga karelasyon dyan na kalayo ng asawa ko, kailangan pakatatag kayo, pag-isipan nyo mabuti, and make sure nyo talaga sa self nyo na kaya nyo mamuhay dito. Kasi ang buhay dito, like what I have said, hindi po basta-basta. And marami kayong taong pakikisamahan, and nasa sa inyo na po. So, before you do that, before you make a decision, kailangan kayong mag-isip ng mabuti. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi yung sinus ko talaga grabe. Kaya ito guys, oh, alcohol pa ako, galing pa to ng UAE. Hindi nila kasi ito ginagamit. So, ito guys, dala pa namin nung bakasyon kami. So, hindi pa siya expired. 2021 pa yung expired niya. So, at least nakakatulong ito sa amin. So, yun guys. Prangkahan lang yun na salita sa mga kababayan ko ulit. And, opinion ko ito. Do comments po and suggestions kung ano ang gusto nyo sabihin sa akin. And willing po ako mag-reply sa inyo. Yun guys, ang pagkakaroon ng relasyon sa ibang lahi. Well, marami pong ibang lahi, depende. Depende po. Pero kasi ito, opinion ko lang po. And sa experience ko lang po bilang may asawang Nepali. So, yun ang pwede ko lang ma-share sa inyo. And I hope na kahit papano nakapagbigay ako ideas or tips dahil walang ganap ulit. So, yun ang pwede ko lang ma-share sa inyo. And ano pa ba ang pag-uusapan natin? Basta sa relihiyon naman, hindi naman yan sila namimilit na uy, mag-convert ka sa ganito, mag-convert ka sa ganyan. But minsan, dadaan-daanin ka lang nila na dapat ganito ka rin, ganyan ka rin. Pero ako kasi, never ko kasi na-experience na may nagsabi sa akin na ganito ka, ganyan ka. Minsan yung tatay ng asawa ko, pero dinadaan niya sa biro. Nasasabihan niya ako, Mila, pero alam niya na hindi po ako gumagawa na kung ano po ang ginagawa ng bilang isang Nepali na asawa po kasi para sa akin po, hindi ko naman po kinalakihan ang ganyang relihiyon. So, ayoko naman po na para lang maipakita sa kanila, kaya gagawin ko. Pinapakita ko talaga sa kanila po kung ano ako at kung ano pong kinalakihan ko. But at the same time po, yung respeto nandoon yun. Kaya alam na alam nila yon. Kaya pag nakikita ako ng mother-in-law ko, wala man akong tika, hindi man ako naglalagay ng ganito. Noong una, hindi niya ako naintindihan. Pero lately, siguro mga years din, bago niya ako naintindihan lahat-lahat. So, yun guys. Kaya, kailangan talaga nandun yung respeto, kailangan nandun talaga yung minsan yung pagkakaintindihan. Kasi hindi naman sila mahirap paintindihin na tao. Well, depende po hindi ko naman po nila lahat. Pero yung iba kasi, sarado pa rin talaga ang isip, yung ibig kong sabihin, yung ibang pamilya, sarado pa rin yung isip nila. So, nandun pa rin sila sa level na, kumbaga, nandun pa rin sila sa kanilang nung lumang tradisyon na gusto pa rin nilang sundin. So, yun guys, kailangan nandun ka pa rin, steady ka lang doon kung saan ka nakatayo. Huwag mong ipakita at ibuhos lahat-lahat na ginagawa mo lang para maipakita sa kanila. Kailangan panindigan mo rin kung ano ka at saan ka lang dapat para at least kahit paano sila mismo aware sila. And minsan kailangan mo rin, sorry guys, kailangan mo rin ipaglaban yung tungkol din sa reliyon mo. Hindi yung makikipag-away ka, wala akong may sasabihin na ganun. Siyempre, ikaw, like ako, nagbibisita ako sa temples, yun, bisita lang naman yun, walang masama dun. Like,
ako pumupunta rin ng church, sinasamahan din ako ng asawa ko. Wala namang masama doon. Nakikita din ng mother-in-law ko. Kumbaga, support to each other. And kailangan merong ganun. Support to each other, yung understanding, and respeto, and trust. Yun guys. And syempre, pinakalas talagang acceptance nyo sa isa't isa. Yung hindi na dapat magsabi sa partner mo, uy, kailangan mo maging ganito. Uy, ikaw dapat kailangan maging ganito. Yung anak natin, kailangan maging ganito din siya. Kami guys, na mag-asawa, hindi kami ganun. Kumaga, yung asawa ko, thankful din ako kasi kung ano yung reliyon niya nung pinanganak siya, steady lang siya. Kung ano ako, ganun din ako. Kumbaga, hindi kami yung I mean, hindi kami nagkakaroon ng competition sa isa't isa kung anong reliyon mayroon siya, kung ano ako. Yung, kumbaga, pareho naming tinuturuan yung anak namin. Kumbaga, bahala ako kung ano ituro ko sa anak ko. Yun yung asawa ko. Hindi siya nakikialam. So, yung importante doon, hindi ko naman yun, syempre si Yuan, so sa ngayon, maano ko talaga siya matuturuan and as much as possible na sa, sa tamang way na pakikilala niya sa kanyang relihiyon, kailangan maturuan. And yung sa akin naman is, magbigay din siya ng respeto kasi kailangan yun sa bata na lalo-lalo na sa kanyang edad. Kailangan niya matutunan yung tamang reliyon niya and at the same time, kailangan niya magbigay ng respeto kung saan siya ngayon at kung anong kultura mayroon ngayon ang kanyang tinatayuan. So, yun ang parati kong tinuturo kayuhan, respeto, anak. Alam niyo ba guys, minsan pag nag-aaway kami ng asawa ko, sinasabihan ko talaga yung asawa ko, sorry ha, pero isi-share ko sa inyo. Ano akala mo sa akin? Nepali? Joke lang yun. Pero sinasabihan ko talaga sa kanya. Kasi nire-remind ko lang siya, hindi ako yung Nepalin yung babae na ganito ganyan. Kasi kailangan maging matapang ka rin minsan. Hindi naman lahat na maging tapang-tapangan ka talaga, hindi. Yung mild lang, wag naman. Yung, at the same time, meron talaga yung pag-iintindi, yung may deliver mo yung clear, yung mensahe mo na para pukaw talaga, na parang, ting, parang subscribe. Yun guys. So, basta kayong dalawa nagkakaintindihan, nagmamahalan, kaya nyo namang paglaban ng isa't isa, why not? 'Di ba? Ay nako guys, today maganda naman yung climate, and andito lang ako sa harap ng computer, ayan, ng asawa ko, nanood-nood ng mga vlogs at iba pa, nanonood kay kung ano-ano ang makikita kong bagong mga vlogs ng mga Pinay sa ibang bansa kasi yung ibang Pinay gusto ko silang panoorin ng mga vloggers sa sa Amerika kasi mga very humble and minsan gusto ko rin manood ng mga talagang but most of the vlogs na pinapanood ko talaga yung kay Brenda Mage, yung mga pinapanood ko kasi gusto ko talaga yung ma-prank eh. Kasi ayoko yung masyadong seryoso sa buhay, guys. Tapos, gusto ko yung nakakatawa talaga. Gustong-gusto ko talaga yun. And, mas more ako sa prank na mga vlogs na nanonood kasi hindi talaga ako pwedeng maging serious. Kasi mukha ko lang yan. Mukha ko lang may Mukha ko lang seryoso, mukha ko lang parang iiyak, pero talagang more on jokes talaga ako. Pero pag hindi ka sanay sa akin, mapipikon ka talaga. Pero sorry, you're out of my way. Kumbaga. Pero hindi ako palaway, guys. Kumbaga. Kaso lang joker talaga ako, guys. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila yun. Actually, guys, maraming trabaho nag-aantay sa akin. Napakaswerte ko nga. Kaso lang, ewan ko ba? Kasi talagang
Nakakatamad talaga ngayon. Ang daming trabaho nag-aantay sa akin, yung hugasan ko, yung labahin ko, tambakin. Kasi ilang araw akong talagang hindi, di ba, maganda ang pakiramdam. Kala nyo ko anong trabaho, hugasan ng plato, yun, lilinisan sa baba. Paano guys, kahit masama yung pakiramdam mo dito, ikaw pa rin yung gagalaw sa lahat-lahat. Walang gagalaw guys. Yung asawa ko yan, nakahiga. E di magpapahinga-hinga din muna ako. Bakit ba? Kasi syempre, hindi naman maganda pa ang pakiramdam ko. Diba guys? So, mamaya na yan makapagantay na yung trabaho dyan. Kasi kung trabaho na yun nga guys, update ko sa inyo about dun sa notice. Yun. Napadalan nga kami ng school. So, minention nga nila doon sa NCOV or COVID-19, 'di ba? Yun nga. Tatapusin daw ang exam nito within this week. And after noon, yun, suspend na lahat ng schools. So, yun guys, naka-mention. Kagabi guys, first time namin natulog talaga ni Johan na hindi naka-medyas. And isa-isa lang yung suot namin. Kung una akala ko guys, ako lang yung inaiinitan, napapawisan. Imagine nyo guys, pag nasana yung katawan nyo, grabe pala dito sa Nepal. Grabe kalamig. At yun nga, di ba kasi pa summer na. Actually guys, mainit na sa mga Taray area. Yung Taray area guys, na sinasabi nila, like sa mga matataas na konti. Kasi, from Taray, pababa dito sa Kathmandu, kaya dito sa amin sa Kathmandu, medyo malamig pa kasi baba kami eh. So, yung medyo pataas na, Taray ang tawag nila. So, pataas na yun. So, it means doon, mainit na sa area na yun. Kumbaga, probinsya na talaga banda doon. Labas na ng valley yun. So, kaya dito kami sa Kathmandu, may naiiwan pa konti na lamig. Kaya, merong init, pero may lamig pa. So, kagabi, nakatulog kami ni Johan. Wala kaming medyas na dalawa, pareho kami naghubad at isa lang ang mga suot namin. Himala, guys. So, it means summer na talaga. At panay sabi siya sa akin, Mama, it's hot. Ganon ang sinasabi niya sa akin. So, last night nga, gusto ko nga maligo ng warm water. Kasi sabi ko, hindi, bukas na lang. Kasi masyadong gabi na rin. So, minsan maganda din yung maligo na maligam-gam. Kasi tinitry ko rin at maganda rin sa tulog ba. Imagine nyo yun guys, hindi pa ganun kainit dito sa Nepal at sa Kathmandu, I mean. Kahit paano may lamig pa konti. Pero naiinitan na kami ni Johan. Kasi guys, grabe pala, kahit konti pa lang yung init na dumadating. Tapos may mix pa na lamig. Naiinita na agad ang mga tao dito. Kumbaga, hindi sila sanay talaga sa temperature na init na init. Kaya mostly sa mga Nepalese workers sa Middle East, talagang sa mga construction workers, parang nagko-collapse dahil hindi sila sanay sa init na lugar talaga. Kasi nga dito guys, sa ngayon kasi, hindi ko makikita. Tingnan nyo guys. Ayan guys, yung parang may mga bukid-bukid dyan. Ayan, yung bukid i-zoom ko. Ayan. Yan guys, nakatakpan ng clouds. Ayan. Minsan guys, nag-a-ice yan. So ngayon hindi ko makita yung Himalayas dyan. Nag-a-ice kasi yung clouds nandyan, di ba? Yan yung parang may bukid. Tapos may clouds dyan. Yan. Dyan may Himalayas yan. Dyan nag-a-ice yan siya. So minsan guys, ipapakita ko sa inyo. Sa ngayon parang hindi siya nalabas eh. Or nalabas siya minsan, kaso lang hindi ko siya talaga nanonotice. Pero ngayon, parang parati siyang tatakpan ng thick clouds. So, pag na ulit yan, nalabas, kahit summer, nandyan yan. Ice na ice talaga yan, guys. Kaya kahit nasabi mo summer, may lamig pa rin dito. Pero sa Taray area, mainit talaga, guys. Pero mainit din naman dito, pero hindi ganun kainit.